Good day po sa ating lahat. Dahil nalalapit na ang midterm election, gusto lang nating mag-share ng ating pananaw sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung related sa upcoming election. Okay. Tayong mga Pilipino, dapat talaga magbago na tayo. Alisin na natin yung usual na mindset na yung iboboto natin yung kilala, yung nagbibigay ng pira, yung nagbibigay ng pabor, at iba pa, no, na actually in the long run hindi naman nakakatulong sa pagpili ng mga tamang tao sa mga elected officials. Okay. Although in fairness naman, talagang marami din talaga yung deserving na officials na nai-elect. Maraming deserving, maraming nakakatulong. Okay. But this time, ang bigyan ko ng focus ay yung sa national level. Okay. Dahil marami talaga yung problems, marami talaga yung challenges na hinaharap ng ating government with regard sa mga bagay-bagay, ano. Ang nangunguna dyan, yung sa West Philippine Sea. Kaya ito ang magiging criteria ko sa pagboto sa mga future senator. Okay. So, unang-una, iboboto ko yung mga tao na nakikiisa sa stand ng ating government with regard sa West Philippine Sea. Dahil ano ba yung stand ng ating government? Ang stand ng ating present government ay yung ma-retain yung mga yung mga maritime domain na dapat talaga sa atin. Dahil ayon sa international law, ayon sa United Nations, yung UNCLOS, pagkatapos ayon sa decision ng Hague Court, yan ay pag-aari ng Pilipinas. So dapat i-assert yan ng ating government. Fortunately, yan naman ang ginagawa ng ating government. However, the problem is that sa Senate, marami yung kumukontra. Siguro familiar na tayo dyan, ano, sa mga kumukontra. So, imagine, ikaw ay senator ng Pilipinas. Ngunit, ang sinasabi mo ay pabor sa China, hindi sa Pilipinas. Kaya, dapat in the future Senate, mawawala sana na ganyang senaryo, ano? Although, siyempre, hindi yan mawawala for the next after the election, dahil mayroon pa rin yung mga nandyan na talagang maka-China. Halimbawa, itong si Senator Padilla, dahil siyempre he will be there for another 3 years. Ngunit yung mga iba sana, so, wag nang yung mga ibang maka-China, wag nang maibabalik dyan. Maawa tayo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nabuo sa sakripisyo ng ating mga heroes.
Si Andres Bonifacio, si Rizal, so ang dami nila. So, sumalakay mga Kastila dito. Then, napaalis sila. Sumalakay ang mga Hapon, napaalis sila. Napaalis din ang mga Amerikano. Then, napaalis ang mga Hapon. Sana, wala ng Chinese invasion. Okay? At this early stage, talagang tayong mga Pilipino ay magkaisa na. So, at tulad ng sinasabi natin, dapat ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Hindi lang yung mga ordinaryong Pilipino, kundi pati yung mga high officials natin nakikiisa sa government to stand up against China. Okay, so yan. Pangalawa, dapat naman pipili tayo ng yung mga candidates na walang bahid na graft and corruption. Wala silang kaso. Okay, so marami naman na pagpipilian. Bakit we insist na sila pa rin? Pipili na tayo ng iba. Okay? May mga candidates dyan involved sa Pogo. Although wala pang final verdict, but then the fact that nababanggit ang kanilang pangalan, it is likely that they are involved dyan sa Pogos. O yung mga yung sa PDAP. Okay? So, yan. Pag may record, pag nang isama sa lineup ng iboboto natin. Another one, yung mga candidates na may interest o family or personal interest na iniingatan na baka magkakaroon ng conflict with their duty as senator pag sila ay elected. Okay, siyempre ang tinutukoy natin yung mga bilyar. Yan, ano? Then, another one. Tignan natin ng maigi, baka yung mga candidates dyan ay involved dyan sa mining o quarrying or some other businesses na nakakasira sa kalikasan. Anyway, sa palagay ko naman, itong mga halimbawa, quarrying, mining, hindi totally naman bad yan, ano? Kaya lang, dapat ilagay sa lugar. Dapat yung kalikasan natin is being preserved. Pagkatapos yung mga tao na maybe negatively affected ay maprotektahan. Okay? So, another one, dapat pipili tayo ng mga candidates na may plataforma o platform. Ang platform o plataforma ay yung parang mensahe nila o statement kung paano kung ano ang kanilang gagawin once they are elected. Siyempre, talagang usually ang nakakalagay dyan ay kung paano mapabuti ang buhay ng mga Pilipino, kung paano maprotektahan ang environment, kung paano buunlad ang Pilipinas and so on, ano. Okay, so yan. Dapat may platforms. Kung may nagsabi na
Gagawa na lang ako ng platform pag nanalo ako. So, sa palagay ko, yun, that's a wrong signal na yung tao na yan ay gagawa ng tama. Okay? So, yan may platform. Then, another one, yung gusto natin sana, yung mga future senators natin, ay parang mayroon silang vision na ang Pilipinas ay magiging industrialized country. So, in other words, binivision nila na dapat yung mga industries natin na ay ma-develop para aangat din ang buhay ng Pilipino. Dahil siyempre, halimbawa, maraming mga industry, so more employment. So, more employment, more prosperity sa mga mamamayan. So, yan ang gusto ko sana, yung talagang industrialize ang Pilipinas. Because the only way na magiging powerful tayo, magiging rich ang Pilipinas ay through industrialization. Okay? Then, din sila, another one, yung mga din na concern sa mga rural areas. Okay, no? Mayroon silang concern dahil siyempre parang kanyan ang isang bansa, hindi naman dapat lahat ay city. So may mga rural areas kung saan kumukuha ng pagkain, ang mga city dwellers, kung saan may mga rural areas kung saan ang mga city dwellers ay pumupunta pag vacation, pag mga holidays. So, and so on, So, maunlad sa lungsod, maunlad sa mga rural areas, everywhere it's okay. So, yan. Then, isa pa, although marami pa tayong yung naman, yung ibubuto natin, yung may GMRC. Ano ba yan, GMRC na yan? Yung kapanahonan namin, mayroong GMRC subject, yung good manner and right conduct. So yan, baka may makuan yan, sabihin, papatayin ko kayo o mamamatay kayong lahat. It's wrong signal, na ang mga taong yan will do good once they are elected in offices. Marami pa tayong mga naisip na yung dapat magkaroon ang mga iboboto natin. But then, babalik tayo next time muli. Thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.